Tayo po yung manalangin, yung po natin ating mga ulo. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo po, Ama, namin itinatagubilin ang aming mga puso at ang aming mga buhay. Patawarin niyo po kami dahil hindi namin naiintindihan na nandito kami kaharap sa inyong banal na presensya. At sa presensya mo, Panginoon, kami maniglugod, magpakumbaba, dahil banal po kayo na Diyos na tumitingin sa laman ng aming mga puso. At ikaw ang Diyos, Diyos ng kaayusan, Diyos na mapagpala, Diyos na banal, matuwid, at maayos. Mula pa sa simula ng inyong pagkalikha ng sanlibutan, systematic, Panginoon, sa unang araw hanggang sa natapos. At ang lahat ng ito, nakita mo ang lahat ay beautiful, maganda, dahil maayos. Panginoong Diyos, narito kami, handa kami na magpaayos. Ayusin niyo po ang aming mga puso at buhay, upang kami ay galugod-lugod at katanggap-tanggap. Dahil naniwala kami, ayon sa inyong salita, walang kabuluhan ang mga alay na hindi katanggap-tanggap. Walang kabuluhan ang paglilingkod na hindi naaayon sa inyong sistema at sa inyong salita, Panginoon. Kaya nalulungkot ang aming mga puso dahil alam namin kung anong mga bagay na ikaw ay matutuwa at hindi. Kaya sa oras na ito, Panginoon, nawa, ngayon pa lang, sa aming mga puso, ikaw ang magsasalita. Instrumento po lamang kami na iparating niyo po. Anak, Diyos, ay ikaw ang oras na ito. Nagkabibig ko na mapagkadating ito. Amen. Kapakan po natin ating pero pa kayong mga Bible na Joshua chapter 6. Joshua chapter 6, verses 1 to 20. I will be reading to you sa NIV or New International Version. Now Jericho was tightly shut up because of the Israelites. No one went out and no one came in. Walang pumasok, walang lumabas, bawal. Then the Lord said to Joshua, "See, I have delivered Jericho into your hands, along with its king and its fighting men. March around the city, once with all the armed men. Do this for 6 days. Make 7 priests carry trumpets of ram's horns in front of the ark. On the 7th day, march around the city 7 times, with the priests blowing the trumpets. When you hear them sound a long blast on the trumpets, make all the people give a loud shout. Then the wall of the city will collapse, and the people will go up, every man straight in." So Joshua, son of Nun, called the priest
and said to them, "Take up the ark of the covenant of the Lord, and make 7 priests carry trumpets in front of it." And he ordered the people, "Advance, march around the city, with the armed guard going ahead of the ark of the Lord." When Joshua had spoken to the people, the 7 priests carrying the 7 trumpets before the Lord went forward, blowing their trumpets, and the ark of the Lord's covenant followed them. The armed guard marched ahead of the priests who blow the trumpets, and the rear guard followed the ark. All this time the trumpets were sounding. But Joshua had commanded the people, "Do not give a war cry. Do not raise your voices. Do not say a word until the day I tell you to shout. Then shout." So he had the ark of the Lord carried around the city, circling it once. Then the people returned to camp and spent the night there. Joshua got up early the next morning, and the priests took up the ark of the Lord. The 7 priests carrying the 7 trumpets went forward, marching before the ark of the Lord and blowing the trumpets. The armed men went ahead of them, and the rear guard followed the ark of the Lord, while the trumpets kept sounding. So on the second day, they marched around the city once and returned to the camp. They did this for 6 days. On the 7th day, they got up at daybreak and marched around the city 7 times in the same manner, except that on that day, they circled the city 7 times. The 7th time around, when the priests sounded the trumpet blast, Joshua commanded the people, "Shout, for the Lord has given you the city. The city and all that is in it are to be devoted to the Lord. Only Rahab, the prostitute, and all who are with her in her house shall be spared, because she hid the spies we sent. But keep away from the devoted things, so that you will not bring about your own destruction by taking any of them. Otherwise, you will make the camp of Israel liable to destruction and bring trouble on it. All the silver and gold and the articles of bronze and iron are sacred to the Lord and must go into his treasury." When the trumpets sounded, the people shouted, and at the sound of the trumpet, when the people gave a loud shout, the wall collapsed. So every man charged straight in, and they took the city. May the Lord God bless upon the reading of His holy word. Okay. Of course, nakuha niyo yung istorya, yung kwento. Kapag mahal na araw, malapit na, sa television, mapapanood natin yung mga Bible stories. Di ba? Yung mga kwento sa Bible. At isa ito sa abangan po natin, mapapanood po natin ito. Yung title po yata ng pelikula is The Bible o yung, ano yun? Yung story ng Biblia, yung kwento. Okay, ito po ay isang kwento na totoong nangyari. History. Nangyari po ito one time. Okay, nung nangyari po ito, ikukwento po natin para tatagalugin po natin yung kwento kasi English kasi siya eh. Okay? So, yung kwento dito na sarado po ang lugar ng Jericho. Okay, anong lugar po yon? Jericho.
Okay. So, Jericho. Hindi po si Jericho Rosales. Siguro doon kinuha yung pangalan. Okay. Ito po ay pangalan ng lugar. City, siyudad. Ang pangalan ay Jericho. So, nilagyan ng mga kalaban ng pader. Pinalagyan nila ng pader na pagkakapal-kapal yung pader na gawa sa bato. Patong-patong nila. Buong siyudad ay pinapalibutan nila ng pader. Kasi takot sila sa mga Israelites. So yung kalaban, safety sila, na protektado sila na hindi sila mapapasok ng Israel. Kumbaga, kanila itong inaagaw na ihiwalay nila ang mga Israelita sa siyudad na yun, na hindi makapasok ang mga lahi ng Diyos, yung mga taga-Israel. So, sarado po. Walang makakapasok, wala ring makakalabas. Naalala niyo po nung pandemic, na lockdown, bawal. So, nakapadir po ito. So, papaano ngayon ang mga kalakal ng mga taga-Israel? So, pinapahirapan ang mga Israelita. So, ngayon, problema ngayon ng Israelites. Yung mga lahi ng Diyos. Yung mga pinili ng Diyos. Problema nilang malaki. So, ano ang gagawin natin? So, anong mangyari kung hindi sila malaya makapasok doon? Parang inaangkin na lang ng mga tao doon, mga kalaban doon sa loob. So, wala silang sandata, wala namang missile noong araw. Wala namang mga bomba na parang pasabugin yung pader. Kaya si Joshua, nakipag-usap sa Diyos. Okay po? So, merong obstacles. Sabi natin, obstacles. Merong challenge, merong malaking problema. Okay. Ang mensahe natin ngayon, kamukha noong problema natin ngayon na hinaharap, na dambuhalang problema, gamalahiganting problema na ating kinakaharap, na marami tayo ngayong pader. Kapag may pader sa harapan mo na nakaharang, na wala tayong kakayahan, papaanong gawin, papaano natin masusolusyonan. Ano yung mga pader sa ating panahon ngayon? Anong problema sa buong mundo ngayon? Gera. So, malaking pader. Sasabihin natin, hindi man ako apektado niyan, Pastor. Apektado ngayon pa lang, apektado na po tayo. Magkano na ang gasolina? Pag nagmahal ang gasolina, mahal lahat. Okay. So, ang sahod, hindi naman tumataas. At hindi na nga tumataas, tanggalan pa ngayon ng mga empleyado dahil hindi kakayanin, hindi kinaya ng mga may-ari ng company. Paano i-sustain ang pasahod? Lugi. Pag nalulugi ang mga company, magsara. Diba, isang kakirbang pahirap? Gira, nawala ng trabaho. Pag wala ng trabaho si tatay at si nanay, anong mangyayari sa pamilya? Mahal ang bilihin, wala ng income. Nasundan niyo po? Taob ang mga kaldero. Tayong mga matatanda, kakayanin natin isang araw, isang kain. Paano ang mga bata? Papa, walang kanin, gutom na kami. Alam niyo po, sinasanay ko ng sarili ko, isang beses na lang ako kumakain. Kahapon nga, salamat Atenida. Ipinagmalaki ko si Atenida. Kasi talagang kapatiran sa church. Birthday kahapon ni Duterte. Tatay Digong Duterte. Tapos, papunta na po ako ng Cavite. Naalala ko yung ako pala ang magpipray
sa kaarawan ni ex-President Duterte. At may program pala doon sa Amba. Kaya, papunta na ako, balik-balik, sabi ni Madam Pastor, nasaan ka na? Ay, paano to? So, balik ako, balik. Pagdating ko, napuno na ang bulwagan ng social hall doon sa Amba. So, halo-halo yung mga tao doon, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa katerbang vlogger, nandoon yung mga kapatid, mga kababayan nating mga Muslim. At live siya buong mundo. At habang nagsiselebrate ng birthday, nanonood si Tatay Digong sa, anong lugar ba yun? Dahig. Yung dahig kasi sa amin eh. Yung magdadahig ka ng pagbuko. Magpa-slide. Okay, nag-aginod. Okay, so sa dahig nanonood siya. So, biro nyo, hindi ko akalain na itong mukhang to ay mapupunta na sa mga ganyang gawain. So, at sa Amba pa ginanap na alam niyo yung trapal, yung ganyan, kahit ganito lang ang height ko, pero tapos andun yung mga mga general, may dumating na general, may major. General din naman ako at major problem. Tapos, hindi ko na namalaya na wala akong almusal nung papunta ko ng Cavite. Kasi hindi ko naman, pagbalik ko, bisig karag-karag ang lolo nyo. Tapos, nakalimutan ko na yung kain. Kasi pag maraming tao, nakalimutan ko na mag-aalas sa dos na pala. Sabi ni Atenida, Pastor, kinukulit niya ako. Talagang sunod-sunod ako ni Atenida, bit-bit niya yung plato. Pastor. Tapos, yan dami pang hindi nakakain. Kasi kinulang. Oo, tapos, sabi ko, sige po, mamaya na po. Kasi nakakahiya sa mga asalam-alay ko. Malay ko sa iyo. Tapos, salamat Atenida. Nanginginig ang aking kalamnan. Pero, thank you Atenida. Talagang iba ang taga-dito. Palakpakan ako natin si Atenida. Thank you very much po. At napakain ang inyong lingkod. Parang yung happy birthday doon eh. Hindi happy. Okay, so, ganun pa man, naging bahagi po ang ating church sa isang makasaysayan na gawain. Makasaysayan po yun. Kasi yun po ang cry, iyak ng bansang Pilipinas na naghihirap ngayon. Kaya, salamat na lang at may ganun at naipag-pray po yun. Ngayon, ito din po ang ating kalagayan. Yung sitwasyon nila ni Joshua ng mga Israelita, ganun din sa ating sitwasyon ngayon. Now, tingnan natin paano niya nalalampasan. Paano kumilo si Lord nung sila ay humarap din ng kahirapan. Na katulad sa atin ngayon. Gagayahin natin yung ginawa ni Joshua. Si Joshua, siya po yung leader ng mga Israelita. Nang kamukha sa atin ngayon, kami mga pastor, kami po yung mga leader. Kaya kami nagka-uniform ni Pastor Chris para malaman nyo na kami po ang pastor. Kaya kami ay uniform ngayon na kami ay mga malanasarino ang datingan. Araw ng Nasarino. Okay, so yung si Joshua, kapag may hinaharap na problema, hindi siya kung saan-saan pumupunta. Kaagad-agad siyang nakipag-usap sa Diyos. Ngayon, ang usap sila ng Panginoon. Kapag pag may problema ka, number one, mga kapatid, lumapit ka agad kay Lord. Wala kang pera, huwag na kayo maghanap muna kaagad-agad ng Bombay. Di ba? Pag sa oras ng kagipitan, Bombay ang nilalapitan. Di ba? Huwag agad-agad na, kanino kaya ko uutang? Kanino ako kaagad
naputulan ng kuryente, walang pambayad ng ganito, ang daming bayaran. Hanap ka kaagad ng solusyon. Yung sa sarili mong kakayahan. Hindi ko yung sinasabing huwag kang mag-isip, pero unahin muna si Lord. Okay po ba? Okay, principle number 1. Kapag may problema, anumang problema, maliit, malaki, may away, samaan ng loob, sa pamilya, ganito, ganyan, may sakit, may ganito, don't panic. Number 1, pray. Sunod po natin. Number 1 is pray. Manalangin. Kaya si Joshua, nanalangin, nakipag-usap sa Diyos. Anong ginawa niya? Si Lord, dahil kapag mataimtim kang manalangin, magsasalita si Lord. Diba? Nagsasalita ang Diyos. At sa kanyang pagsasalita, nakikinig si Joshua. Nakikinig siya. Isasamahan ko po ng action. Okay? Dahil nanalangin si Joshua sa Diyos, nakikinig siya sa instruction. Sa binibigay niyang instruction, we keep on listen. Kapag nanalangin ka, nagsasalita ang bibig, pero sarado ang tainga, wala kang maririnig na sagot. Kaya huwag kang umasa. Kapag nagpipray ka, dapat open din yung tenga kung ano ang gustong ipapagawa ni Lord. Kaya ka nagpapanik kasi hindi ka nakikinig kung ano ang sasabihin ng Diyos. Malinaw, ang Diyos nagsasalita kay Joshua. Sabi ni Joshua, Lord, paano to? Ang kapal ng pader. Paano hindi kami makakapasok? Sabi ni Lord, parang kung sa ngayon, huwag kang mag-alala. Huwag panik. Lord, paano to? Mahal ng gasolina. Wala ng trabaho. Wala ng pagkain. Hirap na. Pray. Then, listen. Anong instruction ni Lord? Instruction ni Lord kay Joshua. Okay? Tawag ka ng 7 na mga pari. 7 kabuok na mga pari. 7 pari na magbitbit ng tig-iisang yung sungay ng ram, yung usa, yung alam niyo ano bang Tagalog sa sungay? Sungay din. Horn. Ha? Horn. Tagalog. English. Ngaiso. Anong Tagalog ng horn? Ngaiso. Okay. Yung basta sungay. Horn. Sanga. Okay. Yun yung ginagawa nila na yung ganon. Yun yung kultura, gagawain niya ng mga yung trumpet nila. Yung trumpet kasi natin, mga gawa na sa metal. Yung sa kanila noon ay sungay. 7 parin na may bit-bit ng horn. Tapos, karga buhat-buhat nila ang Ark of Covenant. Sabi natin, Ark of Covenant. Ark of Covenant. Okay, ang Ark of Covenant, ano po ito? Arko ng ano pang covenant? Kasunduan. Okay. Ito yung ginagaya ng ating tradisyon. Di ba sa Catholic? Pag nagprosesyon, yung binubuhat, yun po yung doon nila kinukuha yan. Pero ang binubuhat dito ay arko. Ano ba yung arko? Ito po yung sa 4 na kanto, halimbawa, ito yung kanto na yan, sa 4 na kanto, merong hugis anghel na yung pakpak ay nakaganyan. Okay. Ginto po ito. Gawa sa ginto. Tapos, papasukan nila ng kahoy ng ganyan. Kasi itong Ark of Covenant, andi dito ang presensya ng Diyos. At lahat ng makakahawak nito ay mamamatay. Mamamatay dahil hindi kakayanin ng katawan ng taong makasalanan
tapos itong arko ay presensya ng Diyos, banal, mamamatay. Kaya ang ginagawa nila, lalalagyan nila ng kahoy na matibay para bubuhatin nila. Okay? Buhat-buhat ito ng mga tao, yung arko na ito, kasi ito ay nandito ang presensya ng Diyos. Okay? Nauna ang mga 7 pari na bitbit yung horn, sabi, ito ay instruction ng Diyos, makinig kayo mabuti. Instruction ito ng Panginoon. Maunang 7 pari, tapos buhat-buhat ang mga, yung arko, yung Ark of Covenant, tapos andi dito yung mga guard sa likod. Tapos, ang lahat ng Israelites kasunod. Ito yung tinatawag natin ng prosesyon. Okay, nagprosesyon sila. Ang sabi ng Diyos, araw-araw sa loob ng 6 na araw, 6 days, iikutan ninyo ang buong Jericho na pinalibutan ng pader. Iikot kayo 1 beses sa 1 araw. Iikot kayo, sabi ng Diyos. Pero, araw-araw kayong umiikot 1 beses, pero shut up. Anong ibig sabihin? Tahimik lang. Kahit bulong. Tahimik lang, pero naglalakad sila ng tahimik 1 beses. Okay. Unang araw, umikot sila. Pangalawang araw, ilang araw silang umikot? 7. 6 muna. Okay, 6 na araw. Sa pang-7 araw, okay, pagdating ng 7 araw, sabi ng Diyos, umikot kayo ng 7 beses. Sundan nyo? 7 beses. At sa pang-7 ikot, sabay-sabay kayong mga pare, patulugin nyo ang trumpeta. Pag tumunog ang trumpeta, sabay-sabay kayong mga tao magsisigawan. Yung pinakamalakas na sigaw sa pang-7 ikot. Sa pang-7 araw, 7 beses umikot. At sa ipang-7, sabay-sabay sumigaw pagtunog ng trumpeta. Tapos, ano ang kanilang inaasahan? Hindi pa nila alam noon na guguho ang pader. Basta't sumunod lang sila kung anong sinasabi ng kanilang leader. Kasi yung leader nila, yun ang nakatanggap ng instruction ng Diyos. At ang leader naman ang nagsabi sa mga tao, mga tao, ito ang sinabi ng Diyos na gagawin natin. Dahil sa krisis na ginagawa natin, na kinakaharap natin, ito ang pinapagawa ng Diyos. Kaya sumunod yung mga tao sa pastor. Sumunod yung mga tao sa leader kasi naniwala ang mga member, mga taga-Israelites, na si Joshua, ang leader nila, na nakipag-usap sa Diyos. Okay? So, itong number 1. Anong ginawa? Anong gagawin? Anong ginawa nila na pwedeng gawin natin ngayon? Number 1, 4 na bagay na magagawa natin. Number 1, surround yourself with faith. Pananampalataya. Dahil mahirap sumunod, mahirap gumawa kung hindi ka naniniwala na ang sinasabi ay galing sa Diyos. Nasundan po natin, mahirap sumunod kung wala kang paniniwala, wala kang pananampalataya. Halimbawa, sabi ni, tingnan niyo po yung realidad. Sabi ni Joshua, tinipon niya yung mga pari. O, 7. Halimbawa, 12 sila. Anong sabi, ilan ang sabi ni Lord? 7. Ilang pari? 7. I-12 sila, for example. Ano bang gagawin? 7 lang.
Nasundan niyo po? Kasi ang mga tao, halimbawa, tayo, may instruction, for example, ito, 5 lang katao muna ang makakatanggap ng ayuda. Ay, si pastor, may pinipili. Unfair. Nasundan niyo po? Just an example. Ay, gano'n naman yan. Magrereklamo ka kaagad. Pero ang instruction ay, dito lang. Wala tayong magawa kundi sumunod. Ang pagsunod kasi, bago po sumunod, kailangan maniwala ka. Manampalataya ka. Na ang instruction na ito ay galing sa Diyos. Wala naman si Joshua na mga bagay na pinapatupad ng hindi instruction galing sa itaas. At lalo pat galing sa Diyos. So, ibig sabihin, sa panahon ng taghirap, mga kapatid, ang requirement natin ngayon is maniwala ka. Palakpakan po natin. Okay. Sa kahirapan, for example, ang daming instruction ni Joshua, di ba? Ang pader ang gusto nating tibagin. Isipin mo na ng tao, pader ang gusto nating tibagin. Saan ang gagawin natin? Ikot-ikot. Ano mangyari doon? Mahilo pa tayo dyan. Ang init-init pa. Nasundan nyo? Ang solusyon, ang dapat, gusto nilang mapasok yung lugar ng Jericho. Kasi pinapadiran ng kaaway. Tapos, di ba dapat ang inasahan ng mga tao, kukuha tayo ng martilyo, maso, dinamita, pumpahin natin, bungkalin natin yung iniisip ng tao. Pero dahil ang instruction ng Diyos ay umiko, magdala ng sungay, mauna yung pari at yung arka, at sumunod, kung ano ang utos, sumunod. Di ba sa military, sino dito magdumaan ng military? CAT. Di ba? Di ba pag obey first? Before you suggest. Ano ba? Obey first before complain. Obey first before complain. Pero sa karamihan, complain first before obey. Magkasangkaterba mo ng debate, sangkaterbang paliwanagan, bago sumunod at kumilos. At kung sumunod man, nagsasalita pang yan na naman si Pastor. Ayun na naman yan na naman. Walang maisip ng magano. Kung ano-ano na naman. Nasundan niyo po? Okay. Mahalaga po ang pananampalataya, mga kapatid, pagdating ng krisis. Kasi kung tingnan niyo mo ang kahirapan, ang pagtaas ng gasolina, ang pagmahal ng bilihin, mamamatay ka sa discouragement. At hanggang sa marami ng magkakasakit sa stress. Marami na magkakasakit, stress ulcer. Kasi nakatutok tayo sa malaking problema. Ang nakalimutan natin na magbago man ang panahon, paghirap ng paghirap, pero ang Diyos natin kahit kailan hindi nagbabago. Mabuti pa rin ang Diyos, mga kapatid. Palakpakan po natin ang Panginoon. At sabihin mo sa katabi mo, mapalad ka kasi anak ka ng Diyos. Mapalad ka kasi anak ka ng Diyos. Mapalad tayo dahil ang ating Diyos ay mabuti. Amen? Mababawasan ba ang kabutihan at katapatan ng Diyos dahil sa pagmahal ng bilihin? Apektado ba si Lord? Apektado ba ang kapangyarihan at ang kabutihan ng Diyos? Kahit pa maggunaw ang buong mundo, ang Diyos natin ay Diyos pa rin. Amen? Kaya, the more na taghirap, the more palakasin ang iyong pananampalataya.
Amen? Amen. O, salamat sa iba. Wala lang. Walang reaksyon. Kahit maghirap ang buong mundo, ang Diyos ay hindi nagbabago. Kumbaga sa Bisaya, ada uroy. Ada uroy, ano ngayon? Alam niyo po, dapat may reaksyon ka. Buhay ka, kapatid. Naintindihan niyo pong ibig kong sabihin? Okay, subukan mo namang buhay ka. Ipakita mong buhay ka dito sa church. Sino dito nag-almusal? Nag-almusal? Sinong hindi? At sinong nagugutom na? Lilipas din yan. Lilipas yan. Lalo pag lumampas na sa oras, mawala din ang gutom, di ba? Hindi ka na makakaramdam ng gutom. Ang naramdaman mo na, ulcer. Sana niyo po? Mga kapatid, subukan natin mag-react. Para ganado naman akong mag-preach. Alam niyo po, ang sarap ng pakiramdam ng preacher kung ang mga audience ay responsive. Pero kapag kahit ugat, nagkanda patid na yung ugat ko dito. Natawa si Leah. Alam mo si Leah, hirap siyang makinig. Pero may milagro. Nung linggo na nandito siya, kaya siya iyak ng iyak dito. Kasi sabi niya, Pastor, narinig kita. Kaya ko siya nagyakapan dito. Kasi sabi niya, Pastor, naririnig ko. Nakakarinig ako ng konti. And she was touched by the Lord. It's a miracle. Alam niyo po sa church natin, may ginagawa na ang Diyos, pero ikaw dyan sa gilid-gilid. Nauro. Parang wala lang. Di ba? Makikiramdam kayo. Makikimasid kayo na may ginagawa ng milagro ang Diyos dito. Pero ikaw dyan, nauro, sa may sudan ka ron. Sa kayo giluto ni Ate Nimpang ulam ngayon. Parang hindi ka nakikisabay sa agos ng pag ganito, maging sensitive, may ginagawa ang Diyos sa church natin. Akala mo lang ganito lang ang simbahan natin, pipitsugin, parang mga, ayan, yung mga ganyan. Kanina ko pa nakita, grabe naman yan, wala talagang nakakapansin dyan. Habang nagpupuri ako kay Lord, everlasting. Sabi ko, kahit ganito lang ang ating church, mga kapatid, hindi tinitingnan ng Lord ang init-init sa church natin. Ang ibang simbahan, palamigan ngayon. Di ba? Sino nakapunta ng fully air condition? Di ba sarap? Tapos walang ganyan. Nasandan niya po? Ang CR, ang bang pwede kang matulog sa CR. Does it mean, dahil ganito lang tayo, hindi kikilos ang Diyos? Hello? May ginagawa ang Panginoon. Kahit hindi tinitingnan ng Lord yung lugar kung saan ka. Ang tinitingnan ng Lord, handa ba ang puso mo? Yung puso, sabi natin puso, ang tinitingnan ng Diyos, puso. Na komportable ba ang Diyos? Di ba, pag tinatanggap natin si Lord, saan siya nanahan? Saan siya tumira? Galatia 4:6. Ang Diyos ay nanahan sa puso, na crying, Abba, Father. Kung pagandahin natin ang ating church, the more pagandahin ang ating puso where God dwells. Amen? Amen. Sister Leah, PWD. Akala ko noon, suplada. Pero yun pala ay cannot speak and cannot hear. But last Sunday, the Lord spoke
to her. And she cried. Pero no, palakpakan na po natin si Lord. Kaya mga kapatid, may ginagawa ang Diyos sa atin. Hindi lang natin napapansin dahil ayaw nating pansinin. Hello? Na kung makita mo lang, grabe na pala ang ginawa ng Diyos. Ganito lang siya. Pero may himala na pala dito. At ngayon nang bumalik siya, nag-Bible study kami sa bahay nila, nag-prayer meeting kami. Excited siya rin niya, Pastor, babalik ako sa linggo. Babalik ako. Maglilingkod na ako sa Panginoon. At pati pamilya nila, nabi-blessed din. So, thank you, Brother Joe. Si Brother Joe ang ginamit na na-open ngayon ang lugar ng compound nila. That's why nandito, Sister Leah. Palakpakan po natin si Lord. And that is bunga po yan mga kapatid ng pananampalataya. Lahat ng tao naniniwala. Lahat ng tao may paniniwala. Sabi nga kahapon doon sa birthday ni Tatay Digong Duterte. Kasi may Muslim, may ganito, may Katoliko, may Protestante, may iba-ibang relihiyon, may born again. Ang sabi ko po, iba-iba man po ang ating relihiyon, pero iisa lang ang Diyos. Isa lang. Hindi po maraming Diyos na bawat relihiyon, iba-iba ang Diyos. Isa lang. Iba-iba lang ang paniniwala. Pero ang tanong, maraming klasing pananampalataya. The question is, alin doon ang totoo? Hello? Kasi dapat true. Sabi nito, have faith in God. Uy, maniwala kayo sa Diyos. Kaya lang ang paniwala, hindi man totoo. Kailangan dugtungan natin, surround yourself with true faith. Totoong pananampalataya. At paano natin malalaman na totoong pananampalataya? Anong sabi ng Biblia? Ang pananampalataya na walang gawa, patay. Sabi ng Australiano, yung nag-ordain sa amin noon, 1997 po ako na-ordain doon po sa yung Australian na missionary. Sabi niya, our Lord is not patay. He is not patay. Sabi ko, patay. Patay pala, patay. Ang ating Diyos ay hindi patay. Kaya ang kailangan natin ay pananampalataya na buhay. Palakpakan po natin si Lord. Okay, in times, sabi sa advertisement, in times like this, we need Diyos program. Di ba, sa patalastas nung araw, wala na ngayon. Di ba? Pero ngayon, in times of crisis, balutin mo ang iyong sarili. Sa isip mo, sa halip na nakapok, mahal ang gasolina, mahal ang ganito, tagya wala ang pagkain, wala ng trabaho. Mga kapatid, surround yourself with faith. Lalo ka ngayon magkukumaog. Lalo ngayon dapat puno ang church ng prayer meeting. The more ngayon dapat, lahat ng mga kumpalan ng area, merong nananalangin. Sa panahon ng krisis, sila ni Joshua, kasama ang mga Israelita, pinapalibutan ang Jericho, tahimik silang umiikot. Anong ginagawa? Habang naglalakad, nagmamaritisan pa sila? Tahimik. Ang isip at puso ay sa Diyos. In times of crisis, faith in God. Palakpakan po ang Diyos. Number 2, pangalawa, dito na, obedience over reaction. Magre-react tayo kaagad, hindi pa nga tayo sumunod. Hello? Alam niyo po minsan, nauna na yung reaction doon sa utos, doon sa sinasabi, ang dami mo ng reaction, wala ka pa ngang nagawa kahit isa. Ito po,
Obedience over reaction. Sa military, obey first before complain. Ang mga tao, binigyan ni Joshua ng instruction at ang instruction ay galing din sa Diyos. Kung tutuusin, iisipin ng mga Israelita, ano mangyayari dito? Ito lang ang gagawin natin? Ang kapal-kapal ng pader na yan? Hindi natin mapasok yung kalaban? Tapos ito lang ang gagawin natin? Iikot-ikot lang tayo? Ano to? Nag-awk lang tayo? Sa Bisaya yung awk, yung parang nagpatintiro lang tayo. Parang, ano to? Seremonyas lang to? Ano bang paggawa ni Joshua na yan? Pwede silang mag-isip ng ganun. Dahil practically speaking, ang layo sa katotohanan nung ginagawa nila. But yun ang instruction ni Joshua. At si Joshua naman, kumuha ng instruction galing sa Diyos. Pero everybody, lahat sila obeyed Joshua. Why? It was an instruction by the living God. Amen? Sabi ni Joshua, mga pare, 7 dapat nauna. Bit-bit kayo ng sungay ng mga, yung ginawa nilang trumpeta. Okay, buhatin niyo yung Ark of Covenant. Nandun ang presensya ng Diyos. Nandun yung mga guard sa likod. At sumunod kayo. Tahimik ha, tahimik. Walang magsasalita. And they obey. Na hindi niya iisip, ano gagawin natin dito? Sumunod lang. Basta't sumunod lang. Ano, ilang beses? Isang beses sa loob ng 6 na araw. At sa pang-7 beses na silang sunod lang. Sabi man lang. Ikot tayo. Ano gagawin natin dito? Pwede silang ganun. Taos din sila eh. Kumbaga sa atin, ano gagawin natin? Pinasabi kay Pastor. Hello? Sumunod. Obedience over reaction. Ang sabi ng Bible, to obey is better than sacrifice. At alam ba natin ang susi ng blessing? Lahat tayo nangarap ng blessing. Amen? Kaya ka pumunta sa church dahil gusto mo ng blessing. Kaya tayo nagpe-pray, gusto natin pagpalain. Kaya tayo nagtatrabaho, kaya tayo nagsikap, gusto natin ng blessing. Hipokrito ang taong magsasabing hindi niya kailangan. Sino dito nangangailangan ng pera? Kasi kamay. Hindi niyo kailangan. Kung ayaw niyo, akin na. Sarap magbakasyon, summer. Sino gusto magbakasyon? Gusto natin, kaya lang, wala tayong ganito. Hindi tayo makalipad doon, walang ganyan. Gusto mong maging mayaman, pera lang ang kulang. Mukha ka namang mayaman eh. Yung mga katabi mo. Alam niyo po yung pagyaman, nababagay din sa mukha. Hindi magkatabi mo, mukha mong mayaman yan. Mukhang mayabang. Sabi niya, Pastor, mukhang natawa si Leo. Sabi niya, mukhang mayabang daw. So nakarinig na talaga si Lea. Palakpakan nga po natin si Lord. Witness si Brother Joe kasi magkapitbahay sila. Hindi talaga siya nakakarinig. Pero dito sa church natin, habang nagpipreach ako, nakikinig siya, naririnig niya, naiiyak siya. Hindi siya iiyak ng walang dahilan. O baka naman nang iniiyakan dahil hindi niya narinig. Natatat siya sa mga sinasabi ko kasi ang pananampalataya, pagsunod. Ang sabi nga niya sa true sign language, sabi nga niya, bakit ngayon lang daw siya nakakapunta dito? Ngayon lang niya nalaman ito. Matagal na pala siya naghahanap. Gusto niya maglingkod sa Panginoon. Yes. Ikaw, kumpleto ka ng tenga. Kumpleto ka ng mata. Pero hindi ka kasing ganda niya. Nakaka-bless. Ako, alam niyo, matagal na akong nagpapasta. Nakaka-bless talaga sila. Grabe sila. Tapos, yun po, obedience. Handa siyang sumunod. Sabi niya, sunod daw siya. At sabihin ko lang daw, ano daw ang gagawin nila. At susunod daw siya.
Obedience over reaction. Buti na lang eh. Mabuti na lang siguro alisin yung pagdinig. Kasi para sumunod. Kasi, narinig niya. Narinig din niya. Natatasin. May nagre-respond siya. So tayo pa pero tayo nakarinig. Pero walang narinig. itong walang pandinig, nakikinig. Pero yung may pandinig, hindi nakikinig. Kabaligtad ng mundo ngayon. Palakpakan na po natin si Lord. Pangatlo, accept trials as part of life. Ayan. Ang pagsubok, mga kapatid, kaakibat yan habang buhay ang tao may problema. Walang tao na walang problema. Sino ditong walang problema? Bigyan natin ng problema. At magka-problema siya sa buhay niya. Kausapin mo ako, magkakaproblema ka. Dahil hihingian kita ng hihingian, magka-problema ka ngayon sa kahanap ng pambigay. May tao bang walang problema? Sabi nila, ang wala daw problema ay abnormal daw ang taong walang problema. Mandalo yung bagsak. Pero kahit sabi nila walang problema sila doon, may problema din. Di ba? Problema kayo, ngiti ka ng ngiti na walang dahilan. Di ba? Iyak ka ng iyak na wala namang dahilan. Problema din. Mga kapatid, nasa pagtanggap lang yan. Tanggapin mo na kaakibat kasama sa buhay ang pagsubok. Di ba? Dahil habang may buhay, may pag-asa. Habang may buhay, may pagbangon. Mga kapatid, kakambal. Nung ipinanganak tayo sa mundong ito, kakambal ang problema. Kakambal na ang pagsubok. Sino sa inyo nakakita ng bata na paglabas ng bata, tawa ng tawa? Masayang-masaya yung bata. Lahat ng bata, paglabas, meron bang tumawa? Meron bang paglabas ng bata? Lahat ng bata umiiyak. Kapag hindi umiiyak, binubuhat ng mga doktor at nurse, papalpalin yung puwit at kailangan siyang umiyak dahil hindi normal ang hindi umiyak. Kaya paiyakin. Kasama na ang pag-iyak sa buhay na ito. Umasa ka na may iyak, umiiyak ka, maproblema ka. Kasi kung hindi mo inaasahan, bibigay ka. Akala ko pa naman, pag born again na ako, masaya na. Akala ko pa naman, hayahay ang buhay. Kapag nagpupuri sa Diyos, kung kailan ako nagsisimba, doon man tuloy lumami ang problema. Ayoko na. Kaya hindi nagsisimba. Kasi maling akala. Hello? Ang akala, kapag lagi kang manalangin, tapos ang problema. Hindi pa nga tapos yung isa, isosolve mo pa lang, may parating na naman, parang alon, sunod-sunod ang problema sa buhay. Hindi pa tapos yung gera, mahal na naman ang gasolina, mahal na naman ang bigas. Mahal ng lahat. Kaya sa panahon ng krisis na nagmamahalan, magmamahalan tayo, mga kapatid. Dahil nagmahal ang lahat, anong gagawin? Hindi magmahalan tayo. Kaysa naman magmumurahan tayo. Nasundan nyo? Mamili tayo, magmumurahan o magmamahalan. Ano, mura o mahal? Kasi pag mura, magmurmurahan.
opportunity from obstacles to opportunity. Halimbawa, crisis ngayon, mahal ang gasolina. Opportunity, magnegosyo tayo ng uling. When there are crises, there is opportunity. There are opportunity. Noong nagira sa Marawi, durog-durog yung lahat ng mga building. Basag. Sira-sira ang mga building. After the gera, opportunity comes. Ang daming yumaman nagtitinda ng hardware supply. Mabinta ang bako, mabinta ang mga bakal. Bakit? Magtatayo. Ay, ang daming yumaman. Noong pandemic, mga kapatid, problema, walang trabaho, walang income, walang naghirap. Opportunity sa mga onliners. Nasundan nyo? Ang daming yumaman noong pandemic. Maraming yumaman sa face mask. Kumikita ng milyones ang nagtitinda ng face shield. Na habang naghihirap ang iba, nasarado ang utak sa problema na tinatakpan ng problema, habang sarado ang utak ng iba na nakatutok na lang sa krisis, problema, nagkanda matay, nagkanda sakit, ganito, puro problema, hindi umasenso. Pero yung mga positibo, ang negatibo, nagiging positibo. Yung crisis, nagiging blessing. Yung obstacles, naging opportunity. Hello? It's just a matter of how will you, what is your perspective? Ano ang pananaw mo sa problema? Kung ang pananaw mo sa problema ay problema, it will become a problem forever. Pero kung titingnan mo ang problema na blessing, every problem, there is a blessing. Hello? Crisis ngayon. Mag-isip ka ng opportunity. Paano ako kumita sa krisis na ito? Anong mabinta ngayon? Sa tingin niyo? Dahil 1.5 na ang gasol, Diyos míos, marimar. Ang dami na ngayon nag-isip. Kami ni Jason dati, nagtitinta kami ng kala yung mga luma na rice cooker. Nilagyan ng simento, nilagyan mo ng uling, tapos yung ano ng cellphone, yung charger, bibili ng blower, tipid sa uling, tipid sa kuryente, kasi ilang volt lang naman yan. Pero nakakaluto. Iniisip ko, ibalik ko kaya yun? Mabinta ngayon yun. Order kay sa akin. Sa panahon ng krisis, kikita. Kikita? Kung bukas ang mata. Paano ka kikita? Ayaw mo namang tingnan. Kahit nasa harapan mo na, kung ayaw mong tingnan, kahit kailan, hindi mo makitingnan. Ang sabi ni Goethe, the problem, yung problema na hindi mo makikita is what is in front of you. Nasa harapan mo na, pero hindi mo pa rin. Ang lagi mong tandaan, lagi nating tandaan mga kapatid, kapag may problema, huwag kang umiyak. Pag umiyak, talagang iiyakin ka, pwede kang umiyak, pero pinakamatagal na yung 3 seconds. Yun ba? Tama na yun. Huwag mong tagalan. Nakakapangit. Subukan mong umiyak, tapos umarap ka sa salamin. Hindi mo mukha mo. May umiyak bang maganda? Pero pag tumawa ka, ang ganda mo. Ang gwapo. Crisis is an open door to a new blessings. Accept trials as part of life. It is just a matter
of your acceptance. Given na yun, na hindi tayo mawalan ng problema. Ang maganda lang dito, mga kapatid, kapag Kristiyano kang totoo, hindi ka dapat apektado dahil ang Diyos natin ay hindi nagbabago. Kung tapat ang Diyos sa piso, lalong tapat ang Diyos sa milyon. Dahil barya lang yan sa harapan ng Diyos. Basta't meron kang pananampalataya at sumunod ka at tanggapin mo na iyan ang realidad sa buhay. Dahil habang may buhay, may pag-ibig. Number 4. Last. Rely on God's power. Not your power. Ang problema nating tao, masyado tayong believe sa sarili. Na nakalimutan natin, without Christ, we are nothing. Kaya maraming tao, ginawa naman lahat. Nagsikap naman ako. Nangarap naman ako. Ginawa ko naman ako. Bakit wala? Bakit wala pa rin? Kompleto na. Yung sasakyan. Halimbawa, sasakyan, brand new. Mabango. May gasolina. Meron naman lahat. Yan ang problema. Anong problema? Kompleto na. Bakit hindi pa rin tumakbo? Walang driver. Ha? Walang driver. Oh my God, lagyan natin ng gasolina. Hindi pa rin tumakbo. Walang driver. O, nandiyan, paupuin natin yung driver. Madaming dahilan, di ba? Dahil hindi mo in-start. Hello? Kahit anong ganda ng sasakyan, kung hindi mo simulan, start. It always begins with how will you start yung new beginning of your new life with Christ. Amen? Rely on God's power. Our connection. Our connection is very important to God. We are created limited. Our God is unlimited. Kaya tayo'y limitado para every now and then lumapit tayo sa kumpleto. Na maramdaman natin na wala tayong magawa kung wala siya. Uy, ang malakas naman ako. Bakit, Lord? Bakit ganito? Kung kailan okay na. Nagkasakit naman ako. Kung kailan okay na. Bakit biglang nawala? You forgot one thing. Proverbs 3, 5, and 6. Always remember this very, very powerful verse in the Bible. Proverbs 3, 5, and 6. This is one of my favorite verse. Kahit saan tayo pupunta, kahit ano ang gagawin, Proverbs 3, 5, and 6. Tiwala. Tiwala sa Diyos ng buong puso. Huwag magtiwala sa iyong sariling karunungan. Ay, nagseminar ako. Magaling ako. Galing ako. Yes. Pero sabi ng Bible, lean not on your own understanding. Ang pagtiwala sa Diyos buong puso. Huwag itira. Huwag sa sarili lamang, kundi sa Diyos. Lean not on your own understanding. In all. Ang sabi dito, in all your ways, acknowledge Him. Kapag sinabing all, lahat. Hindi pa naman po sinasabi sa bersikulo, in some of your ways, magtiwala ka lang sa Diyos pag di mo kaya. Pero kung kaya mo, Lord, kaya ko to. Diyan ka lang. Relax lang, Lord, ha? Upo ka lang diyan. Ako na dito. Pag napagod,
Pag nabigo at walang nangyayari, Lord, bakit? Sabi ni Lord, yun yung sabi ko eh. Sinabi ko na sa iyo yan. In all, mga kapatid, lahat. Kahit meron akong alam, meron akong galing, Lord, I know. Acknowledge. I know I can do nothing without you. Lord, you are my boss. Lord, you are my partner. Lord, guide me sa lahat ng gagawin ko. Anong sabi? For your honor and glory. Be humble. Let us be humble that God is more than enough to guide us and to bless us. And ang sabi dito, acknowledge God and He will make your path straight. So then and only then, you will see the works of God's hands in our lives. Na hindi naman pala ako dapat malulumbal. Hindi naman pala ako dapat panghinaan ng loob. Kasi kasama ko ang Diyos. Acknowledge God. Just only acknowledge God. Mamalingki ka. Lord, ito lang ang pera ko. Tapos mamalingki ako. 14 kami sa bahay. Tapos ang pera ko, 350. Lord, paano ko po ito pagkasya? Nasa lubong mong kumari. Saan ka, Mari? Halos hindi mo maipakita ang basket mo. Kasi ang dala mo ay 350. Yes! You have little amount of money. But, let us think of this. We have a big God. Maliit man ang ating budget, pero malaki ang ating Diyos. The other week, paano ba ito? Wala akong budget. Wala na akong kabudget-budget. Nagugutom na ako. Paano kayang gawin ito? Ang tinitestimony ko ito ng prayer meeting. Habang naglalaba ko ng ganyan sa binakababad ng labahan, pag ganyan ng labahan ko, may lumutang kulay blue. Ay, di naman eh. God, ang lulo. You see? Hindi ko, ay, pag-uwi ko, maglalaba ako. Malay mo, may blue din na lalabas. Ang punto ko lang, mga kapatid, God works in many ways. Di ba may kanta? Love moves in mysterious ways. Love moves in mysterious ways. But God moves in great and many ways. Amen? He will make your path straight. In all your ways, acknowledge Him. And He will make your path straight. Do you want to be straight? Blessings from God. Amen. Ang ating natutunan actually, nabuo natin ang salitang soar. Soar. Para din nyo makalimutan. Soar. Let us soar high habang papagsak ang sanlibutan, papagsak ang ating kapaligiran, pero tayo ay aangat. The soar high like an eagle. Tayo ay tulad ng mga agila. Alam niyo ugali ng mga agila? Habang bumabagyo, lalo silang lilipad pataas. Kasi walang bagyo sa itaas. Ang bagyo ay nasa baba lang. Yung mga agila, kaya tulad ng mga agila, kasi habang bumabagyo sa baba, habang nagmahalan ang gasolina, habang nagigira ang Iran, habang hindi nagkakasundo ang bansa laban sa bansa, ang mga Kristiyano ay namamayagpag tulad ng mga agila. Soar high, like an eagle. Di ba yung kinakanta natin? And I will soar with you. Your spirit leads me on.
by the power of your soar high is, ano yung is? Surround yourself with faith. O, obedience over reaction. Accept A, accept trials. as part Okay, gusto ko lahat kayo magbasa. Balik nga tayo, Pas. Para naman hindi mapanis yung alaway nyo. Okay. Ano ang gagawin in times of crisis? surround yourself with faith. Pangalawa. Obedience over reaction. Pangatlo. Accept trials as part of life. Pang-apat. Rely on God's power. Palakpakan po natin ang Diyos. Soar high like an eagle. Amen. Ma-discourage pa ba ako? Discourage pa ba tayo? Malulungkot pa ba tayo? Wala pa rin ang pera, pero naiiba na ang ating pakiramdam. Naiba na ang ating pananaw. Mga misis, taas mga kamay. Ngayong month na ito is Women's Month. Buwan ngayon ng mga women's. Sa gobyerno, nirecognize ang mga nanay. Na-timing naman na month ng mga women, crisis. Dahil parang alam ng kapanahonan ang mga nanay pagdating sa budget, kayo ang mga grabe ng stress. Kaya binigyan kayo ng parangal, reyna ng mga stress. Pero ang mensaheng ito, hindi intended para sa mga nanay, para na rin sa aming mga tatay. Pero much more ng mga nanay. Kasi ang mga nanay nagbabudget. Kaya yung iba ngayon, panic buying sa mall, namimili na ng marami. Stock. Kasi bibili na tayo ng marami kasi bukas makalawa, mahal na yan. Naka-imbak. Wala kang pambili. Kaya panic lang, walang buying. Pero kahit man magbago ang lahat, ang Lord. Kaya sa Diyos tayo, mananatili. Amen? Dahil lahat ay ito kayo. Tawagin po natin ang ating worship team. Sige po. Awitin po natin yung, ano ba yun? Everlasting. Ano bang title? From the inside out. From the inside out. Okay. Isara natin ang mensahe sa pamamagitan ng mensahe ng awit. From the inside out, mga kapatid. The light of God will continue to shine even we face darkness. Diba? Kahit humarap tayo ng mga madidilim na karanasan, ang Diyos ang magbibigay ng liwanag sa atin. Amen? Habang nakayuko tayo mga ulo, mga kapatid. Let us respond sa message. Are you blessed, church? Amen. Tayo po ba ay nakausap ng Panginoon? Amen. May natutunan po ba tayo ng mga prinsipyo na kapag may krisis, itong 4 na bagay lamang pala ang gagawin. Manampalataya ka, sumunod ka, tanggapin mo, at magtiwala sa kakayahan at kapangyarihan ng Diyos. Ngayon tayo'y muli pumasok sa presensya ng Diyos. Lalo tayo ngayon lumapit sa presensya ng Diyos. Dahil sa panahon ng krisis, wala tayong ibang malalapitan, kundi ang Diyos na buhay at makapangyarihan. Siya ang may kakayahan na tayo'y makaahon sa kahirapan. Siya ang ating maaasahan na kahit kailan hindi tayo iiwan. Na kahit kailan hindi niya tayo pababayaan.
lagi ang Diyos na kasama natin na magbibigay kung anuman ang ating kailangan. Sa oras na ito ay narito siya, kapatid. Narito ang Panginoon at ito ang oras, ito ang tamang oras na kausapin mo siya, sabihin mo sa kanya ano ang iyong nararamdaman, ano ang iyong pinagkaproblema, ano ang iyong pinag-alala. Sa buhay na ito, mga kapatid, ang Diyos ang lunas sa lahat ng bagay. Magtiwala ka, kapatid. Magtiwala ka. Narito ngayon ang Diyos. Sabihin mo kung anong nais mong sabihin sa Kanya. Pasalamatan mo siya sa mensahe. Sambahin natin ang Diyos. Hallelujah. Times I've been still mercies remain. Would I stumble again? I'm still in your grace, everlasting. Your light will shine when all else fades, never ending. Your glory goes beyond all pain. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out, Lord. Yes, Lord, hallelujah. All else, my purpose remains, part of losing myself in bringing you praise. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all faith. In my heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all pain. And the cry of my heart is to bring you praise someday. Inside of my soul, right now, it's right, the cry of our heart. The Lord hears. The Lord dwells in our hearts as we come to His holy throne. God is able and powerful. He will provide all our needs according to His riches and glory. Hallelujah. My heart and my soul, I give you control. Consume me from the inside out, Lord. Let justice and praise become my embrace. Come on, church. To love you from the inside out, everlasting. Your light will shine.
mga bagay na ating ipaparating sa Kanya. Pray for the whole world. Pray for war. That the God of peace will reign. Let's pray for this economic crisis. That God is able, faithful, tapat ang Diyos na magbibigay sa ating mga pangangailangan. Itaas mong dalawa mong kamay. Simbolo ng pananampalataya. Natanggapin natin ang biyaya ng Diyos. Meron kang mga pangangailangan. Meron tayong mga pangangailangan. May mga karamdaman. May mga sakit. May pangangailangang pinansyal. Sa oras na ito, kapatid, show me your faith. Show your faith. Believe in the name of Jesus. Believe in the Lord. Believe that God will provide all your needs. Believe that our God is the God of miracle. Pagkagalingin ka ng Diyos, mananampalataya ka, maniwala ka, pinapalakas ka na ng Diyos ngayon sa oras na ito. Ang Diyos ay nakikinig. Ang Diyos ngayon na umiibig sa atin. Diyos na mahabagin. Kaya ikaw ay narito. Kaya ikaw ay nariyan sa kinakatayuan mo. Kayong mga nasa inyong mga kanya-kanyang mga tahanan na nanununood sa oras na ito. Kinakausap tayo ng Diyos. Nagsasalita na ang Diyos. Pairalin natin ang ating totoong pananampalataya na mayroong Diyos na higit pang malaki kaysa mga problema. Na mas malaki ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Mas malaki at mapagmahal ang Diyos na ating nakikilala. Sa oras na ito, saan ka man naroon, the Lord is talking to you. Embrace Jesus. Yakapin mo ang presensya ng Diyos. May karamdaman ka, kailangan mo ang kapangyarihan ng presensya ng Diyos. Sa presensya ng Diyos, may kagalingan. Sa presensya ng Diyos, may himala. Sa presensya ng Diyos, mag-uumapaw ang pagpapala. Hallelujah. Pardon my soul, I'll give you control. Consume me from the inside out. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Lord, we love you, Jesus. Brothers and sisters, say it again. I love you, Jesus. I love you, Lord. Kapatid, mahal mo ba ang Diyos? Mula sa ating puso. Let us love the Lord with all our hearts, with all our minds, because He first loved us. There is power of the love of Jesus. Holy Spirit, God the Father, embrace us now. Embrace us, Lord, with your consuming fire. Yakapin niyo po kami, Panginoon.
ang bawat isa na walang lalabas sa lugar na ito na hindi mo mayakap, Panginoon. Ipadama niyo po, Lord, ang inyong pagmamahal sa bawat isa. We need your love. We need your power. Jesus, you're all I need. Sabihin po natin, Jesus, you're all I need. I need you, Jesus. Speak it again, Jesus. Mula sa iyong puso, bigkasin mo ang pangalan ng Diyos. Jesus. Dakilang Ama, tinatanggap namin ngayon. Lahat ng dalawang kamay po, itaas po natin. Panginoong Diyos, tinatanggap ko ang pagpapala ngayon, ang kalakasan ngayon, kahit sa gitna ng krisis. Tinatanggap ko ang bagong oportunidad na dumarating. Salamat, Diyos. Salamat, O Diyos ko, na pinapatnubayan niyo po ako. Salamat sa kalakasan at sa mga biyaya at pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, ialay ko sa iyo ang aking buhay. Pagpalain mo ang aming pamilya. Huwag niyo kaming pababayaan, Panginoon. Salamat sa inyong katapatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Kamayan mo yung katabi mo. Sabihin mo ng God bless you. God bless you.